Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in fi umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Wa ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takif. Muncul. Muncul. Rakib tak. Pag-uusapan po natin ngayon mga kapatid sa Islam ang tinatawag po na as-sihr, and then pag-uusapan natin inshallah ang al-kuhana wal arrafa inshallah. Ang mga bagay po na ito, kabilang po ito sa nakakasira ng ating pananampalataya, nakakasira ng ating pagtauhid kay Allah subhanahu wa ta'ala. Naniniwala tayo na si Allah subhanahu wa ta'ala lamang ang mayroong kakayahan sa lahat-lahat ng mga bagay. Ngunit may mga taong inuugnay nila ang kanilang paniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala sa paniniwala nila sa mga manghuhula. O di kaya sila ay gumagamit ng tinatawag na pangkukulam. Nang sa ganon, mayroon silang nais pinsalain ng mga tao. Ano po ang pananaw ng Islam sa mga gawaing ito? Minsan, mga kapatid sa Islam, minsan kapag ang tao ay nasubrahan ng inggit, kapag ang tao ay nasubrahan ng inggit, kapag ang tao ay nasubrahan ng silos, opo, kapag ang tao ay nasubrahan ng inggit, nasubrahan ng silos, nasubrahan ng galit, nakakagawa po siya ng labag sa kanyang Panginoon. At ang tinutukoy natin dito na labag sa ating Panginoon, ito yung gagamit tayo ng mga mangkukulam upang ipakulam yung taong tawag dito, kinagalitan natin, naiinggitan natin, o di kaya ay pinagsisilusan natin. Opo. Sabi niya, kullu hadihil umur a'malun syaitaniyatun muharramah takhillu bil aqidati aw tunaqiduha li'annaha la tahsulu illa bi umurin syirkiyah. Ang lahat ng mga gawaing ito, yung pangkukulam, panghuhula, opo, ay mga gawain na syaitaniyah. Gawain ito ng iblis, ng demonyo. Muharrama, at ito ay ipinagbabawal sa atin. Ito ay haram, mga kapatid. Ito ay haram. Kaya naman, sabi niya dito, takhillu bil aqidah. Ito ay dahilan upang ang ating pananampalataya, paniniwala sa ating Panginoon, ay nagkakaroon ng tinatawag na halal, diferensya. Nagiging delikado yung paniniwala natin sa ating Panginoon. Opo. Aw tunaqiduha, o di kaya ito ay nakaka-invalid, nakakasira ng ating paniniwala kay Allah. Liannaha tahsulu, dahil ang mga gawain na ito ay nabubuo or binubuo ng mga syirkiyah, pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. At alam natin na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kanyang ipinagbabawal ang pagtatambal kay Allah. At mismong ang Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala ay kanyang ipinagbabawal ang pagtatambal sa kanya. At kanyang sinabi nang hinding-hindi niya patatawarin ang sino mang nagtatambal sa kanya.
Hinding-hindi niya patatawarin ang sino mang nagtatambal sa kanya. Patatawarin pa niya ang iba pang mga kasalanan ng mga tao. Patatawarin pa niya ang pagpatay, patatawarin pa niya ang tinatawag na, patatawarin pa niya ang pangangalunya, pagnanakaw. Opo, patatawarin pa ito ni Allah sa kabilang buhay. Ganon pa man, although may mga natatanging mga kaparusahan para dito, ngunit ang kaparusahan na ito ay hindi panghabang buhay. Opo, hindi panghabang buhay na kaparusahan. Ngunit itong tinatawag na pagtatambal kay Allah, kapag dinatnan ang tao ng kamatayan sa gawaing ito, hindi nakapagbalik loob ng tunay na pagbalik loob, ang gawaing ito ay walang kapatawaran mula kay Allah. At magkakaroon siya o mapapa sa kanya ang walang hangganang kaparusahan sa kabilang buhay. Kaya kinakailangan sa isang Muslim, iwasan niya ang pagtatambal kay Allah. At kabilang dito sa pagtatambal na ito yung paggamit natin ng kulam, opo, pagpapakulam or paggamit ng kulam at panghuhula. Opo. Sabi niya, as-sihru ibaratun amma khufiya wa lutifa bisababihi. Opo, ang sihir mga kapatid sa Islam, ito ay katagang hindi hayag, pangkukulam. Walang nangkukulam dito sa mundo na kanilang hinahayag ang kanilang pangkukulam sa mga tao. Opo, wala kang makikitang mangkukulam. Wala kang makikitang mangkukulam na nandoon sa publiko, kinukulam niya ang tao. Wala po. Siya po ay nagtatago, siya po ay pasikrito niyang ginagawa ang pangkukulam. Summiya sihran li'annahu yahsulu bi umurin khafiyatin la tudriku bil absar. Tinawag, sabi niya, itong sihir, itong pangkukulam, tinawag ito sa wikang Arabic na sihir dahil sabi niya, nagagawa dito ang mga gawain na pasikrito na hindi naaabot ng paningin. Hindi naaabot ng paningin. Wa huwa azaimun wa ruqa wa kalamun yatakallamu bihi wa adwiyatun wa tadkhinat wa lahu haqiqatun wa minhu ma yu'athiru fil qulub wal abdan fayamradu wa yaqtulu wa yufarriqu bainal mar'i wa zawjihi wa ta'thiruhu bi idnillahi al-kauni al-qadari. Mga kapatid sa Islam, itong tinatawag na pangkukulam ay mayroon po itong katotohanan. Ibig sabihin ng mayroong katotohanan, ito po ay nangyayari po talaga, itong pangkukulam. Opo. Minsan kapag kinukulam ang tao, kapag kinukulam yung tao, nagkakaroon ng problema ang kanyang katawan, ang kanyang isipan, ang kanyang puso. Nagkakasakit, dinadatnan ng karamdaman. At minsan ay umaabot pa sa kamatayan dahil sa pagkukulam. At minsan may mga mangkukulam na ang kanilang ginagawa ay pagpapahiwalay ng magkaibigan, pagpapahiwalay ng mag-asawa, pagpapahiwalay ng sinumang nagkabuklod dahil sa pangkukulam. Sabi niya dito, walahu ta'thir. Ito ay mayroong katotohanan. Ito ay tawag dito. Ito ay tumatama sa tao. Sa katawan, sa puso, sa mata, kahit saan. Maaring tatama sa atin ang tinatawag na pangkukulam. Kaya ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagturo sa atin ng mga babasahin, mga dua, nang sa ganun mayroon tayong panangga sa pangkukulam. Pag kinulam, mayroon tayong panangga. Bago natin
kapag meron tayong nalalaman na sa lugar na ito ay merong pangkukulam, tinuruan na tayo ng Islam, tinuruan tayo ni Propeta Muhammad kung ano ang gagamitin nating mga panalangin, ano ang gagamitin nating mga salita upang tayo ay magkaroon ng panangga. Biiznillah, hindi ito tatama sa kapahintulutan ni Allah at tatama ito sa kapahintulutan ni Allah. Opo. Matatamaan tayo ng kulam sa kapahintulutan ni Allah at hindi tayo matatamaan ng kulam sa kapahintulutan ni Allah. Opo mga kapatid sa Islam. Wa huwa amalun syaitani. Ang pangkukulam ay trabaho, gawain ito ng makasatanas na gawain, makademonyong gawain, mga kapatid. Wa kathiru minhu la yatawassalu ilayhi illa bisyirki wat taqarrubi ila al-arwahil khabithati bima tuhibbu wat tawassulu ila istikhdamiha bil isyraki biha. Opo. So, hindi nangyayari ang pangkukulam maliban na lamang na kapag ikaw ay gagawa muna ng pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Opo. Ikaw ay mag-aalay sa mga engkanto, ikaw ay mag-aalay sa mga patay, mananalangin ka sa mga patay, doon mo ipapanalangin yung iyong kagustuhan, sa engkanto mo ipapanalangin ang iyong kagustuhan, ang iyong ninanais, na kung saan ipinagbabawal ito ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi nga ni Allah, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. At sabi ng inyong Panginoon, manalangin kayo sa akin at tutugunan ko kayo. Opo. Sabi niya, wat tawassulu ila istikhdamiha bil isyraki biha walihadha qaranahu syari'u bisyirki haythu yaqulu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ijtanibu as-sab'al mubiqat. Opo. Ijtanibu as-sab'al mubiqat. Dahil dito, itong pangkukulam ay opo, qaranahu asy-syari'u bisyirki, ay inihambing ito ng batas nating Islam, sa batas ng Islam, sa pagtatambal kay Allah. Sa sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ijtanibu, iwasan ninyo ang 7 al-mubiqat, makakapinsala. Ano ang 7 makakapinsala na ito? Sinabi niya dito na ang una ay ang pagtatambal kay Allah, and then, ang kanyang isinunod, as-sihr, ang pangkukulam. Opo, ang sihir, ang pangkukulam. Sabi niya dito, pumapasok ito sa pagtatambal kay Allah. Opo, pumapasok ito sa pagtatambal kay Allah. Sabi niya, an-nahiyatul ula ma fihi min istikhdami syayatin wat ta'alluqu bihim wat taqarrubu ilayhim. Sabi niya, pumapasok ito sa pagtatambal kay Allah dahil una, opo, gumagamit tayo ng mga syaitan. Walang mangkukulam maliban na lamang na gumagamit siya ng syaitan. Gumagamit siya ng mga demonyo. Wala namang taong mabuti, walang engkantong mabuti na pipinsalain niya ang kanyang kapwa. Ang pipinsala lamang sa kapwa, sa kanyang kapwa, yaong nagkakaroon ng tinatawag na ugali ng syaitan or ng satanas. Naam. Opo. Sabi niya, wat ta'alluqu bihim wat taqarrubu ilayhim, at pagpapalapit sa kanila. Ibig sabihin, lumalayo ang isang mangkukulam, malayo sa kanyang Panginoon at malapit sa mga syaitan. Opo. Paki-mute lamang po yung inyong Madam Halima. Paki-mute po ng iyong Opo. Nadidisturbo po yung ating mga kapatid na nakikinig. Okay. So yun, no?
So, ibig sabihin, ang isang mangkukulam, malayo siya sa kanyang Panginoon, hindi siya lumalapit sa kanyang Panginoon, kay Allah subhanahu wa ta'ala. Bagkus ang kanyang nilalapitan ay ang mga satanas, ang mga iblis, ang mga syaitan. Yun po yung kanyang ginagamit. Opo, syempre, ayaw ng Allah subhanahu wa ta'ala ng pangkukulam. Sino bang gusto ng pangkukulam? Sino ba ang gusto makapinsala ng kapwa? Ang syaitan, si iblis, ang demonyo. Siya ang gusto makapinsala ng kapwa. Opo. Okay? Sabi niya dito, bima yuhibbunahu liyaqumu bi khidmati sahiri fasihru min ta'limi syayatin. Opo, ang sihir, ang pangkukulam ay kabilang sa ta'limu syayatin, pagtuturo ng mga syaitan. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Ngunit ang mga syaitan ay hindi sumampalataya. Tinuturuan nila ang mga tao ng pangkukulam. So mga syaitan ang tumuro sa mga tao ng pangkukulam. Opo, pangalawa sabi niya, ma fihi min da'wa ilmil ghaib. Pumapasok din po ito, kaya ito ay bawal, kaya ito ay haram, kaya ito ay kabilang sa shirk, pagtatambal kay Allah, dahil pumapasok din po ito sa ilmul ghaib. Yung taong nangkukulam, opo, siya ay naniniwala na mayroon siyang nalalaman na pangyayari sa makalawa or kinabukasan. Walang mangkukulam maliban na lamang na siya ay nag-aangkin na mayroon siyang nalalaman kung ano ang mangyayari kinabukasan. At ang pag-aangkin na ikaw ay mayroong kaalaman tungkol sa unseen knowledge o ilmul ghaib, opo, yung mga mangyayari mamaya o bukas or makalawa o sa darating na mga araw, darating na mga taon, ito ay kabilang sa tinatawag na pagtatambal kay Allah. Dahil si Allah lamang ang nakakaalam kung ano ang mangyayari bukas, mamaya, makalawa, isang linggo, isang taon, isang buwan. Opo. Si Allah lamang ang nakakaalam nito at walang sinuman. Pati ang kanyang mga propita, walang nalalaman dito maliban na lamang sa mga kaalaman na ibinigay sa kanila. Kung ano ang mangyayari sa libingan, kung ano ang mangyayari sa langit sa araw ng paghuhukom, kung ano ang ipinarating sa mga propita, yun lamang ang kanilang kayang iparating sa mga tao. Maliban pa doon, ay wala na po. Opo. Hindi nga alam ng mga propita kung kailan sila daratnan ng kamatayan. Hindi alam ng mga propita kung kailan sila daratnan ng kamatayan. Pero ang mga mangkukulam, sinasabi nila sa iyo na ikaw ay magkakaroon ng anak na ganito kadami. Parang mayroon siyang tinatawag na nagkahalo ang kanyang pangkukulam at ang kanyang panghuhula. Opo. Sabi niya dito, wa hadha kufrun wa dalal. At ang pag-aangkin ng kaalaman tungkol sa mangyayari kinabukasan ay kabilang sa kufur at dalal, kaligawan at pagtalikod kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَقَدْ عَلِمُوا لِمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ. Opo, ay nasibun idha kana kadhalika fala shakka annahu kufrun wa shirkun wa yunaqidul aqidata wa yajibu qatlal mutaatihi. Opo. So, ang mga taong nag-aangkin ng kaalaman, unseen knowledge, ilmul ghaib, kung tawagin sa wikang Arabic, sa kabilang buhay ay wala na po silang matatanggap na anumang gantimpala.
Opo, maliban na lamang kung sila ay magbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala bago sila datnan ng kamatayan. Ngunit kung sila ay dinatnan ng kamatayan at hindi nagbalik loob sa kanilang ginagawa, hindi nila ito iniwan bago sila datnan ng kamatayan, wala silang matatamo na anumang gantimpala sa kanilang mga gawaing kabutihan dito sa mundo. Opo. Kaya naman sabi niya, kung ganon, walang pagdududa na ito ay kabilang sa tinatawag na pagtalikod kay Allah, at ito ay kabilang sa pagtatambal kay Allah, at ito ay nakakasira ng ating paniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Opo. Wayajibu qatla muta'atihi. Opo. Sa Islam, ang hatol sa mga mangkukulam, ang hatol sa mga taong nag-aangkin ng ilmul ghaib ay pinaparusahan po ito ng kamatayan. Sa Islam, pinaparusahan po ito ng kamatayan kasi sila ay nakakapinsala. Opo. Sabi niya, kama qatala jama'atun min akabiris sahabati radiyallahu anhum wa qad tasahala an-nasu fi sya'ni as-sahiri was-sihr wa rubbama adaw dhalika fannan min fununi allati yaftakhiruna biha wa yamnahuna ashabuha al-jawaizi wat-tashji'i wa yuqimuna nawadi wal halaqat wal hafalat wal musabaqat lis-sahara. Opo. Sa panahon natin ngayon, mga kapatid sa Islam, opo, napakadali lamang sa mga tao. Ginawa ng mga tao itong skill, ang pangkukulam. Kaya naman, may mga tagpo na ginagawan nila ito ng mga kuntis ng pangkukulam. May mga lugar na dito tinuturo ang pangkukulam. Pero sa Islam, ito ay pinagbabawal ng Islam, mga kapatid. Ito ay ipinagbabawal ng Islam. Opo. Yaftakhiruna biha, kanila itong pinagmamalaki, at pinakamasama pa dito ay bibigyan pa ng gantimpala o reward or premyo ang sinumang mananalo sa patimpalak ng pangkukulam. No? Kukulamin ang tao. Sa panahon ni Propeta Musa alayhi salatu wassalam, inipon ni Farao ang mga mangkukulam. Dahil ang akala ni Firaun, yaong tungkod ni Musa na nagmimistula o nagiging malaking ahas kapag kanyang binibitawan ay kulam, ayon kay Firaun. Ngunit yun ay mirakulo, mu'jiza, na ibinigay ni Allah sa kanyang propeta. At kapag ipinapasok ni Propeta Musa ang kanyang kamay, ang kanyang palad sa kanyang bulsa, kapag ito ay kanyang inilalabas, ito ay umiilaw. At ayon kay Firaun, ito ay uri ng pangkukulam. Kaya ang ginawa ni Firaun, inipon niya ang mangkukulam sa Egypt upang talunin si Moses alayhis salam. Subhanallah. Ngunit anong sabi ng Allah? Nung binitawan ng mga mangkukulam ang anumang dala nilang kulam, at ang mga tao sa kanilang paligid, subhanallah, saharu a'yunan nas, kinulam nila ang mga mata ng mga tao, ang mga paningin ng mga tao, na ang tingin ng mga tao doon sa mga binitawan ng mga mangkukulam ay mga ahas. Yung tingin nila, yung kanilang tingin, paniniwala nila, naging ahas yung kanilang mga binitawan. Ngunit, nung binitawan ni Musa alayhis salam ang kanyang tungkod at kinain lahat ng mga binitawan ng mangkukulam, nalaman ng mga mangkukulam na ang ginawa ni Musa ay hindi kabilang sa kulam, bagkus ito ay mirakulo.
ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala kay Propeta Musa. Opo mga kapatid sa Islam. Saharu a'yunan nas. Kinulam nila ang mga paningin ng mga tao upang ang tingin mo sa isang bagay ay kakaiba. Ganun ang ginagawa ng mga mangkukulam. Opo. Kaya naman, mga kapatid sa Islam, hinahatulan po kapag napatunayan na ang tao na ito ay nakakapinsala, gumagamit ng pangkukulam, nakakapinsala sa mga tao, siya ay hinahatulan po ng kamatayan. Opo. Pangalawa, kabilang sa mga gawain ng mga syaitan, itong tinatawag na al-kuhana or al-kuhana at ang al-arrafa. Magkasing kahulugan po itong kuhana or kuhana at mga arrafa. Na ito ay tumutukoy sa panghuhula, mga kapatid sa Islam. Ito ay tumutukoy sa panghuhula. Wahuma iddi'a'u ilmil ghaibi wa ma'rifatil umuril ghaiba kal akhbari bima sayaqa'u fil ardi wa mimma sayahsulu wa ayna makani shay'in al-mafqud wa dhalika an tariqi istikhdami syayatin alladhina yastariquna sam'a minas sama'i. Opo. Ang kuhana at ang arrafa, mga kapatid sa Islam, ito ay ang pag-aangkin or opo, iddia. Inaangkin mo na ikaw ay mayroong kaalaman sa mga mangyayari. Opo. Katulad na lamang na sasabihin mo sa mga tao na ikaw ay magkakaroon ng ganito sa darating na panahon. Ikaw ay magkakaroon ng anak na ganito. Ikaw ay magkakaroon ng ganito. Huwag kang pumunta sa lugar na ito dahil doon magkakaroon ka ng ganito. Lahat ng ito ay kabilang sa panghuhula. At sakop nito yung taong nanghuhula at yung taong nagpapahula. Pareho po sila. Opo. At kabilang sabi niya sa panghuhula, yaong kapag mayroong nawala sa iyo, pupunta ka sa tao at sasabihin ng tao ang nawala sa iyo ay ganito. Kabilang sa panghuhula, mga kapatid sa Islam, ay pupunta ka sa tao at ipapatingin mo sa kanya na ang taong ito ay hindi naman doktor. Ipapatingin mo sa kanya ang iyong nararamdaman. At sasabihin niyang ikaw ay mayroong naapakan na engkanto. Kaya ang gagawin mo, magkatay ka ng puting manok sa lugar na ito. At alam ba natin na ang pagkatay ng puting manok para sa engkanto ay kabilang sa pagtatambal kay Allah? Ibig sabihin, ang nag-utos sa manghuhula ng ganito ay syaitan, Satanas, nang sa ganon ikaw ay magtambal kay Allah. Ikaw ay magtambal kay Allah, nang sa ganon magkaroon si Satanas ng kasama sa impyerno. Opo mga kapatid, yun ang dahilan. Kaya nais ni Satanas iligaw tayo. Magkaroon siya ng kasama dahil napakalungkot ni Satanas kung nag-iisa lamang siya sa impyerno. Okay. Sabi niya dito, وَذَلِكَ عَنْ طَرِيقِ إِسْتِخْدَامِ الشَّيَاطِينِ الَّذِينَ يَسْتَرِقُونَ السَّمْعَ مِنَ السَّمَاءِ. Ito ay sa pamamagitan ng paggamit nila ng mga syaitan, mga Satanas, na ang mga syaitan na ito ay yastariqun. Alam niyo po ba yung istirak? Ang istirak, ginagawa ito ng syaitan noon, na sila ay nagpapatong-patong hanggang sila ay umabot ng langit upang marinig nila ang mga pinag-uusapan ng mga anghel. At kapag narinig na nila ang pinag-uusapan ng mga anghel, ibubulong ng nasa pinakaitaas sa nakasunod sa kanya, ibubulong hanggang sa umabot sa lupa. At yung nandito sa lupa, siya ang bubulong doon sa manghuhula. Mangyayari ang ganito. Mangyayari. Si Pulano ay ang tao na iyan ay ganito. Opo.
Kaya naman mga kapatid sa Islam, noong unang panahon, karamihan sa manghuhula, lahat ng hula nila ay tama. Pero noong mula nang si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hinirang bilang propeta, bawat pagtitipon ng mga syaitan upang sila ay magpapatong-patong papunta ng langit, pinagbabato sila ng tinatawag na falling star. Sa atin, pag nakakita tayo ng falling star, sa mga non-Muslim, at maraming mga Muslim pa rin ang naniniwala nito, mga superstitious belief. Pag nakakita ng falling star, agad sasabihin, oy, mag-wish ka. Mag-wish ka. Ito naman si Pulano, si Manggano, mag-wish daw ako. Ano ba yung wish ko? Magkakaroon ako ng Land Cruiser. Opo. Ay, hindi po tama yun mga kapatid. Alam nyo po ba na kapag sa tuwing mayroong mahuhulog na bituin dito sa mundo, ang dahilan pala noon ay binabato ng mga anghel, ang mga syaitan na nagtitipon-tipon. Yun ang dahilan. Kaya ang mga syaitan sa panahon ngayon, ang kanilang hula, bihira na lamang nakakatama. Tsamba ang hula ng mga syaitan, ang mga manghuhula. Dahil hindi na po sila nagkakatipon-tipon upang magpatong-patong papunta ng langit. Dahil pinagbabato sila ng bituin at hindi falling star para sa pag-wish natin. Kung gusto natin mag-wish, sumulat po tayo doon sa wish ko lang. Opo. At hindi doon sa bituing nahuhulog. Opo mga kapatid sa Islam. Sinabi niya dito, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, hal unabbi'ukum ala man tanazzalu syayatin, tanazzalu ala kulli affakin athim, yulquna as-sam'a wa aktharuhum kadhibun. Opo mga kapatid sa Islam. Sinasabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ibabalita ko ba sa inyo kung alaman tanazzalu syayatin, kung saan bumababa ang mga syaitan? Tanazzalu ala kulli affakin athim. Sila ay bumababa sa mga affak. Ano po yung tinatawag na affak? Sila po yung mga manghuhula at mangkukulam, mga kapatid sa Islam. Opo. At kanilang yulquna sam'a. Opo. Kanilang ibinubulong yung kanilang mga naririnig. Wa aktharuhum kadhibun, at marami sa kanila ang mga sinungaling. Kaya mga kapatid sa Islam, iwasan natin ang dalawang ito, ang kuhana, arrafa, at ang tinatawag na siher, dahil ito ay makakapinsala sa ating paniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Opo mga kapatid sa Islam. Sinabi ng mahal na propeta, sumakanya nawa ang pagpapala at kapayapaan, man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Sino man ang pupunta sa isang manghuhula, at kanyang pinaniwalaan ang hula, ang sinabi ng manghuhula, faqad kafara, tunay na siya ay tumalikod sa ibinaba kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang binaba kay Propeta Muhammad ang Quran. Kaya ikaw ay lalabas sa Islam. Magiging hindi ka na Muslim, mga kapatid. Kaya ilayo nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga ganitong uri ng gawain. Opo, hanggang dito na lamang mga kapatid sa Islam. Kung meron po kayong katanungan tungkol sa panghuhula at pangkukulam, maaari po kayong magtanong at insyaallah ating sasagutin sa abot ng ating makakaya. Maraming salamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.